Wala sa Pag-asa, partner. Bakit kumakaway-kaway ka ng ganyan, Fred at Camille? Eh, di paano to? Hindi ko na mababati. Si Marvin Almasal na mekaniko ko na laging ginagamot yung kotse ko na hindi na yata talaga magagamot. Paano pa yung mga nurses ko doon sa Medical Center Parañaque na sina Maika Basibas, Joanna Pabis at si Wellar Dapogi. Siguro may ganun. Sige, alagaan nyo mabuti itong partner ko, ha. For the meantime, bye-bye time na. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Doggy Wow, let's go, let's go. Ano? Galit. Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. DZMM, Radyo Patrol, 6:30. Nagbabalita, naglilingkod, saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol, 6:30. Tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino. Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas ng 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:02. DZMM Balita Ngayon. Kapamilya, nagpasalamat ang pamahalaan ng Pilipinas sa the Netherlands sa tulong ng mga Filipinong tripulante ng MV Hondius na naapektuhan ng hantavirus. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, maayos ang koordinasyon sa Dutch authorities para matiyak ang kalagayan ng mga seafarer. Sa 38 Pilipinong crew, 21 ang kasalukuyang naka-quarantine sa Amsterdam habang ang iba ay sumailalim din sa testing at isolation pagdating sa Rotterdam. Samantala sa ibayong dagat, malapit nang magkasundo ang Estados Unidos at ang Iran sa isang 60 araw na ceasefire deal na layong muling buksan ng Strait of Hormuz. Sa ilalim ng draft agreement, papayagan ang pagdaan ng mga barko at muling makapagbebenta ng langis ang Iran kapalit ng pagluwag ng ilang sanctions mula sa US. Aminado ang mga opisyal na hindi pa pinalang kasunduan at maaari pang maunsyami bago mapirmahan. Bahagi rin ng usapan ang limitasyon sa nuclear program ng Iran habang patuloy ang diplomatic efforts sa rehiyon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na tuloy-tuloy ang sahod at allotment ng mga Pilipinong tripulante ng MV Hondius bilang habang sila ay naka-quarantine sa Netherlands. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan. Sabi ni DMW Assistant Secretary Jerome Pampalino na kahit maabutan ng end of contract ang ilan sa mga tripulante habang nasa quarantine, makakatanggap pa rin sila ng benepisyo alinsunod sa kanilang kontrata. Dagdag pa ng ahensya, patuloy ang kanilang binabantayan ang kalagayan ng mga crew, katuwang ang DFA, Philippine Embassy at Department of Health. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, maayos ang lagay ng mga tripulante at positibo ang kanilang kalagayan matapos magnegatibo ang lahat sa hantavirus. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM. Maraming salamat, Rowan Cueto. Sa showbiz, ibinunyag ng Hollywood actress na si Anne Hathaway na halos 10 taon na siyang legally blind sa isang mata dahil sa maagang pagkakaroon ng katarata. Ayon sa aktres, naapektuhan ang paningin niya mula 30 hanggang 40 years old, kaya nagpasya na siyang sumailalim sa operasyon. Matapos ang surgery, mas na-appreciate ni Anne Hathaway ang kanyang eyesight. Sa kabila nito, patuloy na aktibo ang aktres sa Hollywood, kabilang ang pagbabalik niya sa pelikulang The Devil Wears Prada 2. At
At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo. DZMM Balita ngayon. Karapatan ng mamimili, proteksyon sa pagbili, consumer at iba pa. Para sa ating mamamayang Pilipino, para iwas daya dapat wais at alisto. Mainam maging mapagmatsyag at mapanuri tayo. Palakasin ang boses ng ating mga konsumer. Dapat tama bawat presyo at serbisyo. Produktong pasado, lalo ang mga pangunahing bilihin. Ang kalidad ng mga produkto at serbisyo ay pangalagaan ng lahat, tayo ay panalo. Layunin ng DTI ito. Ipatupad price at 7581, Consumer Act 7394, Product Standards 4109, for consumer care at iba pa, Tayang 1384. Ipalaganap karapatan at tungkulin, kaalamang tama sa consumer ibahagi. Tulay sa kaunlaran, kalakalan ay palakasin. Ito ang pagbabago para sa ikabubuti natin. Dapat tapat bawat presyo at serbisyo. Produktong pasado, lalo ang mga pangunahing bilihin. Ang kalidad ng mga produkto at serbisyo ay pangalagaan ng lahat, tayo ay panalo. Layunin ng DTI ito. Ipatupad price at 7581, Consumer Act 7394, Product Standards 4109, for consumer care at iba pa, Tayang 1384. Dapat tama, dapat tapat, mula sa DTI ito. Alam mo ba ang dekalidad na produkto? Konsumido sa pabago-bagong presyo, biktima ng pandaraya ng mapagsamantalang negosyante. Mamimili, narito na ang programang para sa inyo. Alamin ang inyong karapatan dito sa Consumer at Iba Pa.